let's continue po in our series about deal with it. Sabi mo sa katabi mo ulit, deal with it. Okay, sino po dito ang may mga dinidil na at na-deal na nila? O, thumbs up naman, ganyan. Sabi mo yan, okay? So, unang-una po, no, na tinapik ng ating daddy about our doubt. Okay? Because the reality is, aminin man natin o hindi, pero minsan, kahit born again ka na, totoo lang, tayo pa yung minsan doubter. Minsan, maigi pa nga hindi mo nalaman yung word ni Lord eh. Kasi, nung nalaman mo yung word of God, tsaka ka pa mismo minsan nagduda. Totoo ba talagang kaya akong pagpalain ni Lord? Ba't parang lalo akong naghihirap? Diba? Sumunod, 3 weeks ago, diniscuss naman ng ating daddy last 4 p.m. 2 weeks ago is about deal with it about our lust. Ayan. So yung mga mahalay, sabi mo sa katabi mo, last mo na rin yan. Yan. So yung mga kailangang i-deal ang last mo na yon, huli mo na yon. Sabi ko nga po ng 10 a.m. Kasi pag hindi mo pag ginawang last yung last mo, baka hindi kita makita sa langit. Hindi, joke lang po. So sabihin mo ulit sa katabi mo, yung last mo, titigan mo siya. Sabihin mo sa kanya, last mo na yan. Okay? And then, last Sunday was a very powerful and revival service natin about dealing with our hurts. Di ba marami sa atin talaga naman, inalis ni Lord yung ating mga galit, hinanakit, yung mga sugat sa puso. Kasi totoo nga, sabi ni Daddy, ang daling magpanggap ngumiti. Diba? Ang daling magpanggap ng malakas sa harap ng marami. Pero deep inside, yung pala, masyado na tayong sugatan. Ayan. Pero sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang kasi pinagaling ka na eh. Diba? Sabi mo na sa katabi mo, we deal it already. Amen? At alam niyo po, yung pagdideal, hindi naman yan one-time event eh. Ang mahalaga po, whenever we face that kind of trials in our life, the lust, the doubts, the deal, meron tayong babalikan na aral ng salita ng Diyos na okay, naranasan ko na to, pinalaya ko ni Lord, pero dumating ulit ako sa sakit, pero alam ko, kaya pa rin akong palayain ni Lord. Amen? Kasi ganun po ang pagkilos ni Lord. It's continuous working. Okay? Ang miracle ni Lord, hindi lang one-time event na nangyari lang doon. Hindi, because God is always working. God is always changing. Changing yung circumstances. Hindi nagbabago ang Diyos ha, baka quote niyo po ako doon. Pero yung change, yung sitwasyon natin, kayang baguhin lagi ng ating Panginoon. Amen? So this time naman po, ang pag-uusapan natin, I'm gonna preach to you about very personal to para sa akin kasi ako mismo yung dumadaan dito. Kaya sabi ko, maganda, ma-share ko rin to sa inyo. Baka mamaya, pinagdadaanan nyo din, di might as well, sama-sama tayong pagpalain ni Lord. Amen? Amen? Nakita mo na pala. Okay, salamat po sa ating media team. Di ko sila nasabihan na na-upload ka na. Okay, so in Ecclesiastes chapter 3, verse 1. Sabay-sabay natin pong basahin. 1, 2, 3, go. For there... Ay, sorry. Sorry po, ako yung nagkamali. Ulit ha, natang twist ako ha. Hallelujah. Okay, so 1, 2, 3, go. For everything there is a season and a time for every matter under heaven. Mayroon daw pong iba't iba, okay, sa ating pong buhay, sa lahat ng bagay, may mga season. May mga oras. At ano daw po yun? Actually, inisa-isa yun ng Ecclesiastes na sinabi po ni King Solomon na siyang sumulat po ng Ecclesiastes that a time for everything. In New International Version, sabi po dito, basahin na ulit natin. Medyo mahaba, pero nababasa niyo po ba? Ayan. So, sige. 1, 2, 3, go. For everything, there is a season. A time for every activity under heaven. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to harvest. A time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build up. A time to cry and a time to laugh. A time to grieve and a time to dance. A time to scatter stones and a time to gather stones. A time to embrace and a time to turn away. A time to search and a time to quit searching. A time to keep and a time to throw away. A time to tear and a time to mend. A time to be quiet and a time to speak. A time to love and a time to hate. A time for war and a time for peace. So we're going to talk about this afternoon is deal with it with our life transitions. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon.
At katulad po ng aking sinabi, maaring hindi para sa itong preaching na to kasi baka mamaya you are not in a season of transition at baka nandun ka lang sa comfort zone mo and feeling mo okay lang ang lahat sa'yo. Pero I believe mangungusap pa rin si Lord sa atin because there are some great reminders na akin po napag-aralan sa buhay po ni Joshua na later we're gonna talk about na pwede po nating mai-apply because you'll never know na maaring biglang on the spot magkaroon ka ng life transition. Or maaring maybe some of you are in a life transition tulad ko po, or maybe yung iba naman kakatapos pa lang, or yung iba naman papasok pa lang. Okay? So let's bow down our heads and let's close our eyes. Pasamahan tayo ng ating Panginoon. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa hapong ito, Lord God. Truly, Lord, nagbabago man yung transition ng aming buhay, but you, our God, you never change. You will remain yesterday, today, and forevermore. Ikaw ay laging tapat at mabuting Diyos na aming pong pinaglilingkuran. So Lord, sa hapon pong ito, continue to open up our hearts, open up our spirit. Lord, give us the revelation that we need, Lord God, that will bring transformation in our life. As we continue, Lord, in the series of Deal With It, help us, Lord God, if there's something in our life transition na kailangan po namin i-deal, give us the strength, the courage to walk according to you, Lord God, and to walk by faith and not by sight. Tago mo lamang po ko sa iyong likuran, Lord God. Bless your word as we study it. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen and amen. Sige po, palakpakan natin mula ating Panginoon. Tayo pong lahat ay makakaupo. And ayan. Sige po. Tingnan mo ulit yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, deal with it. Amen. Because life's transition are periods of transformation in our lives that mark the beginning of something new. Okay? Actually po, ang pagkakaroon ng transition sa buhay, ito ay may kinalaman sa napakalawak na time or season ng ating buhay. Binasa natin kanina in Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 2. And some of us, whether we started a new job, whether we are going to start a new school, laging may transition. Tama po ba? Panibagong classmate, panibagong mga katrabaho, panibagong ka-churchmate. Maaring iba po, first time lang po naka-attend dito sa church. Welcome po. And you are very much welcome po. And thank you po for joining our JTG Manila Church Global. Amen? Or maybe some of us, we're gonna face a life transition wherein kailangan na natin lumipat ng bagong bahay. Siyempre, panibagong neighbor yan. O yung iba naman sa inyo, baka ang transition sa hinihingi sa ni Lord, kailangan magkaroon ka na ng bagong boyfriend or girlfriend. Kasi baka mamaya, immoral yung relationship ninyo. Kailangan nyo nang itigil. Okay? There's a lot of things na kailangan po na magkaroon. And some of us, ang transition natin are moving on in our life. Moving on from our past hurt, katulad ng topic natin last week. Moving on from past relationships na masyado kang naging toxic or maring ikaw yung natotoxican sa sitwasyon. Maybe, moving on to life. Na kailangan mo nang mag-mature, hindi ka na bata. Amen? Kasi kapag ka po madalas tayo ay nasa comfort zone at ayaw nating mag-transition, pinapatransition ka na ni Lord, pinapabago ka na, pero dahil comfort zone ka na, nagkakaroon minsan ng resistance. Maging sa pagpapalaki po ng anak, there's a lot of transition. Katulad po ng aking anak na si Mandrek, nagbinata na. So may mga bagay na siyang nagagawa na parang hindi mo naisip yan ng bata ka. Pati yung approach ko, kailangan din magbago bilang magulang. Kasi nga, teenager na yung bata, hindi mo naman siya pwedeng gawin parang teenager na pero ang cute-cute mo. Hindi na pwede. Bagamat may time, hanggang ngayon, nagaganon ko pa rin yung anak ko si Mandrek, na lagi ko pa rin kinikis. Kaya minsan, naiilang na siya, ayaw na magpakis eh. Pero hindi, sabi naman niya, hanggang tumanda ko pa, hahalikan ko pa rin kayo. Kaya lang, nung nagka-teenager na, medyo ilang na eh. Okay? So, ganun talaga, life transition, and you cannot change about it. At katulad po ng sabi ko, ako man din po, nagkaroon na din po ako ng transition sa aking trabaho where I started a new job, and a career sa isang kumpanya po na tayo ay nakitaan nila ng potential. Kaya po tayo nila kinuha. So, during my first week, I survived. Sabi ko nga, kasi okay naman po, awa ng Diyos, yung aking pong mga kasama, I tried to build a relationship with them. At ang hindi ko alam kung matutuwa ako kasi nung tinanong ko yung mga edad nila, ang babata.
Parang ako na yung isa sa pinakamatanda. May 22, may 23, ikaw, 25, ikaw, 28 sir, ikaw, 29. Nung tinanong ako, huwag mo na tanong, baka mag-away tayo, bago-bago ko lang. Kasi parang nakano ko, parang ang tanda ko pala na. No? Kasi puro, paano ba tawag dyan? Kasi millennial ako, siguro Gen Z sila. Tapos yung aking parang immediate head na si Miss Flo, kasing edad ko lang. No, kaya nung nag-fellowship, nung nag-usap kami one time, kasi sabi niya, you know what, kasi nasabi ko po agad na pastor ako during my interview. Pero hindi ako nagpapakilalang pastor. Ayoko kasing makita nila yung salitang pastor sa buhay ko dahil lang sa sinabi ko. Gusto ko makita nila paano ko ipine-present yung aking sarili sa buhay. Kasi di ba, maging sa buhay, alam niyo po, minsan hindi mo na kailangang sabihin, makita lang doon sa buhay mo. Kaya lang nung nag-uusap kami, sabi niya, you know what, pastor? Kasi sabi ko, shucks, huwag niyo po akong tawagin pastor. Nasa trabaho tayo. Siguro after office, pwede mo na akong tawagin pastor kasi unang-una, immediate ko siya. Sabi niya, hindi ko alam kung magtutuloy ko pa ba yung pagloloko. Nag-aabogado kasi siya eh. Kaya lang, because of job, yun, hindi niya. Sabi ko, it's never too late, ma'am. Sabi ko, pwede mo pa rin gawin yan. Sabi niya, alam mo, parang kang tatay ko. Teka lang, mag-edad tayo. Sabi sa akin gano'n, kasi parang yun din daw yung sinasabi sa kanya ng tatay niya na it's never too late to start again the transition na kailangan. At maybe baka meron dito, nasa comfort zone ka na, pero kinakausap ka ni Lord, sabihin mo sa katabi mo, it's never too late. You know, there's a lot of transition maging din po sa akin ka rin. Just to share, from 2012 to 2016, as you know, ako po ay isang call center agent. And then come 2015, I think it was the fourth quarter 2015, narinig ko yung tinig ng Diyos that it's time for me to transition into a new career from call center into automotive or in sales. Not really automotive. Tinry ko naman. Sabi ko nga, nag-Alveo din po ako for 5 months at wala akong nabenta. Praise God. Di ba? Kaya sabi ko, parang hindi yata talaga ako para sa sales kasi sabi ko nga, unang-una, hindi ako cute. Eh, alam ko, pag nasa sales, dapat may tsura lang kasi yung asawa ko napakaganda. Nang nag-Mitsubishi siya, parang isang benta lang niya, isang buwang sahod ko na sa call center. Siyempre, bilang lalaki, parang yung ego ko na ano eh. Pero sinunod ko lang yung tinig ni Lord. Nagkaroon tayo ng series about out of logic, but in the faith. Kaya sabi ko, sige po, laban by faith. And from 2016 to 2024, I thought, katulad ng aking pinos, doon ako magre-retire sa Toyota kasi awa ng Diyos, blessed naman po tayo doon. Di ba? At nasusustain naman tayo ni Lord doon. So all I know, yun na yung aking hanggang sa kunin ako ni Lord. Hindi naman. Hanggang sa siguro tawagin tayo ni Lord mag full time. Pero habang hindi pa tayo tinatawag ni Lord mag full time, then we have to do our part. And then come June or July, someone called me up at yun na po, no, nag-struggle din ako for 2 months na ano ba, kukunin ko ba to Lord? Kasi alam nyo, in every transitions of life, in every changes of life, laging merong takot. At minsan, kaya nga po hindi tayo makamove on because of fear of what's happening. Because again, there's a lot of changes. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, there's a lot of changes. And the truth is, a major life transition closes one chapter of our life to open up a new beginning. Could it be possible you cannot open up a new beginning with God, with a better opportunity, with a greater future, because you're so tied up with the current situations that you are? Ang ganda po nung sinabi ni Pastor Rick Warren, change is inevitable, but growth is optional. That's the truth. The truth about change is not as difficult as you think it will be. Minsan, kaya tayo natatakot magbago, mag-transition, kasi inisip natin agad, mahirap. Comfort zone na ako. Actually, that's one thing na lagi kong kinukonsider. Medyo goods na ako dito sa Toyota, family na kami dito, okay na yung kinikita ko dito, yung mga kasama ko, kumbaga kabisado ko na yung gagawin. Pero, siguro, sabi ni Lord, hindi ka nalalago kung magpapatuloy ka pa dyan. Kasi as I talk with a lot of people, marami nagsasabing, gawin mo, may nagsasabing, hindi. Di ba? May nagsasabi, naku, pangit yung kumpanya, lilipatan mo, ganito, ganyan. So parang magbibigay sa iyo ng takot. E pagpunta ko naman doon, true enough, yung sinabi nila, hindi naman din totoo. Well, actually, there's no such thing as perfect company. Kasi lahat naman yan ay tao lang din ang mga nagmamayari. So sabi ko, it doesn't mean that we are a corporation, okay tayo. May mga loss, mga flaws din naman tayo. It doesn't mean that they are a family-owned company. It doesn't mean na hindi na rin sila mag-grow. I think it was
midweek one time, nangusap sa akin si Lord na i-accept ko yung offer because may purpose tayo doon. Alam niyo, napakalaga ng purpose sa buhay. Kasi kung lalakad ka without purpose, it's like walking like a blind person. Yung kahit saan ka na lang, o sige, dyan tayo, inom-inom, o sige, tropa-tropa, barkada, ano pa, o sige, kasi bulag ka, you don't know your purpose. At dito, binigyan tayo ulit ng panibagong purpose because the reality is, we are changing all the time. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, nagbago ka na. Hindi, totoo lang, each day, as time goes by, totoo naman, di ba, we get older. Napansin mo ba? Dati wala ka namang wrinkles. Ngayon, nagkaka-wrinkles ka na. Our hopes and our dreams change as well. Nung bata ko, ang pangarap ko yung maging doktor. Pero as time goes by, na nahirapan ako sa science, sabi ko, ayoko mag-doktor. Kasi paborito kong subject, math. So sabi ko, mag-HRM ako. Walang kinalaman yung math sa HRM. Pagpunta ko ng HRM, yung first year at first sem, 4 na subject, science. May sanitary, may psychology. Sabi ko, patay. Nagkamali na naman yata ako ng pinasuka. Bakit? Nagbabago lahat. Maging ang pangangatawan natin ay nagbabago. Before, ang lakas-lakas mo. Pero you'll never know as time goes by, parang laging may dumarating na yung time na panghihina. Parang dati lang, ang payat-payat ko po. Hallelujah. Ewan ko po anong nangyari. Nauso kasi yung mang-inasal, yung only rice. Okay? And if there's one thing that is constant in this world, none other than it's about change. Sabi mo sa katabi mo, change. 7 facts that I'm gonna talk to you about change and why we cannot live without it. Number 1, change is unavoidable. Ang transition ng buhay ay hindi mo mapipigilan. Whether you like it or not, tatanda ka din. Whether you like it or not, kailangan mong magtrabaho na. Whether you like it or not, kailangan mo pa rin ingatan yung sarili mo para hindi ka agad-agad kunin ni Lord. Because change is unavoidable. So kung unavoidable siya, bakit natin minsan inaaway or we fight because we don't want to change? Number 2 is change can bring great things. Could it be possible we're not experiencing great things in life because we're so comfortable with our comfort zone that we resist to bring change? Minsan, may pinapagawa sa si Lord to transition. I don't know, maybe a new career, a new job, a new course. I don't know about you. Maybe ipagpatuloy mo yung nasimulan mo noon that sometimes meron namang great things kalakip yon, but because of what ifs in our life, hindi natin makita yung kayang gawin ng Diyos. Amen? Change, the most important thing, can help us grow. Because change can happen, but growth is optional. Maraming tao, maraming nagbago nung dumating ang pandemic, pero hindi lahat lumago. For example, sa amin pong opisina, nung pumasok ang pandemic, ang training sessions, ang pag-aaral ngayon ay nag-move into digitalization. Kaya nga po biglang sumikat ang GCash, ang Paymaya, ang mga online transaction. Ngayon, kung hindi ka sasabay sa change, you will outgrow. Mapag-iiwanan ka. Kaya minsan, pag magbabayad ka, lagi nga kailangan mo cash. Eh ngayon, digitalized na. Tama? Because again, change can help us grow. Change feels scary sometimes. At ito din po yung aking dilemma. Kaya sometimes, ayaw nating mag-move on. Ayaw nating magbago kasi feeling natin, malaki yung mawawala sa atin. Yung laging tanong na, what if mag-fail? What if subukan kong magnegosyo, nag-fail na naman? What if subukan kong tapusin muli yung aking pag-aaral, baka mamaya hindi na naman ako makapagtapos? What if mag-ship naman ako ng course? Di ba? Kung ano-ano pa ang pwedeng ibigay sa ating takot. And change can prepare or prepares you for disappointment. Ito pala, kaya minsan ang tao ayaw magbago kasi nagpe-prepare ito sa kanila ng disappointment na pwedeng mangyari. Because not all change will always be smooth. Most of the time, kahit tanungin niyo po lahat ng mga successful men and women of God, lahat ng change na binago nila, lagi pa rin may kalakip na disappointment. And change expands your horizons. Yung horizon, ibig sabihin yung perspective mo na, hindi lang pala ako pang ganito lang. Kaya ko pa palang mag-expand yung aking sarili. May kaya pa pala akong gawin bukod doon sa ginagawa ko na ngayon.
It depends how you deal with your life transition. Parang before, hindi ko naman po akalain na kaya naming mangaral. Hindi ko rin po inisip na kaya namin maging pastor. But because we follow, but because we obey, and we always welcome life transitions and change, na-expand yung aming sarili. Uy, kaya pala naming mangaral. Dati mahiyain lang naman kami. Amen? Kaya pala natin magawa yung mga bagay na hindi natin nagagawa noon. Ang kailangan lang pala, we change. Sabihin mo sa katabi mo, change. And then, one of the good thing about change, it can actually bring opportunities. Amen? And if you're just gonna open your eyes for the transition, the changes that God wants you to do or to step by faith, you'll never know what the opportunities there are on the other side. Like what Jesus said in the disciples, sabi niya, let's cross on the other side. They will never know na meron palang miracle silang makikita doon at yung pagalingin ni Jesus, yung inaanihan ng banal na spirito, ng masamang spirito. Okay? Hindi nila makikita yung miracle na si Jesus kaya magpalayas ng masamang demonyo kung hindi sila step by faith and cross over and change to see the opportunities. And you know, in life transitions, sometimes ito po ay chosen or imposed. Minsan, ikaw yung pumili. And sometimes, minsan nai-impose na lang ito sa atin. Kasi ang kulit mo, ayan, nakabuntis ka agad, life transition ka. Di ba? Having a new baby is never an easy task. Katulad po sa amin, sabi ko nga, nung napanganak ni Donna, hindi pa po ako nakakapanganak, okay? Nung napanganak ni Donna si Mavi, para kaming bagong parents ulit. Kasi it's been a while, 7 years old na si Marco bago nasundan. So parang panibago kaming bagong tatay at nanay. Di ba? So again, it's chosen or sometimes it's imposed. And most of the life transition that's happening in our life, minsan sudden, minsan naman gradual. Yung bigla-bigla, nalaman mo, shucks, may sakit ka. Ano kaya ang gagawin mo? Kunyari, nagpa-check up ka, biglang sinabi sa doktor, kahapon lang, may nabalita kami sudden na result ng aking biyenan. Pero alam naman namin walang imposible sa Diyos. And minsan naman, gradual. Unti-unti, nawawala na yung paningin mo. Diba? Unti-unti, nangihina na yung iyong tuhod. So there's a lot of, whether we like it or not, transition happens. Whether we like it or not, change happens. And minsan naman, ang mga changes sa ating buhay, sometimes expected, and sometimes unexpected. Tama? Ang nakakalungkot na unexpected dahil napaka-immoral ng relationship nyo, nagulat ka na lang pagtingin mo sa CR, 2 guhit. Buti sana kung COVID, kaya lang baby. Anong gagawin mo ngayon? Di palaglag, pastor, buhay ko naman to Di dinoble mo palalo yung kasalanan mo. Kaya hanggat maaga pa, huwag tayo sa nawa magkaroon doon unexpected because of our own foolishness. And most of the time naman po na nangyayari sa ating buhay, if we're gonna be honest with ourselves, dahil din naman yan sa kasarili nating kamangmangan. Kaya minsan nagkakaroon ng unexpected. Amen? And sometimes, ang life transitions natin, welcomed, minsan naman unwelcome. Hindi mo naman hinahanap kusang dumating. Yung hinahanap mo, ayaw dumating. Nangyari na sa inyo yan? Di ba? Hanap ka ng pera. Inuna mo yung pera kaysa kay Lord. Ayaw dumating. Pero nung hinahanap mo si Lord, kahit hindi mo hinahanap yung pera, kusang dumarating. Tama ba? Maraming bagay ganyan. Hanap ng isang bagay. Kaya lang, dahil nga wala si Lord sa picture, minsan, hindi natin makita. Okay? Sabi ko nga po, minsan, nahihirapan tayong mag-transition sa buhay. Pero kung mahakbang lang tayo ng pananampalataya, makikita natin, greater things are ahead of us. Palakpakan naman natin muli ang ating Panginoon. And don't forget, mga kapatid, in times of our situations na we feel that we're so hopeless or sometimes we feel that we're so helpless, don't you forget na baby, siniset up lang yan ni Lord for a better future.
Kaya kailangan po natin laging magtiwala sa pangako ng ating Panginoong Jesus. After, katulad po ng mga Israelites, okay, we're gonna talk about the book of Joshua. Nung after po ng powerful years na kasama nila si Moses, okay, ang dami po nilang miracles, signs and wonders na nakita, no, naranasan sa piling ng Diyos. But time come that Moses is now dead. Major transition, life transition na kailangan nilang gawin. Bakit? Dahil wala na po si Moses, Joshua now needs to take care of the Israelites to lead them going into promised land. That's life transition. Sabi nga natin, minsan ang life transition, hindi mo pinili. Minsan, ikaw ang pinili. And like what happened to Joshua, hindi naman, wala po kung makita doon sa Bible na nagpipresenta si Joshua na Moses pag namatay ka, huwag mo kalimutan, ako armor bearer mo ang tagal natin nagsama, tsaka si Caleb, dalawa kami, huwag mo kalimutan. Wala, hindi nagmalaki si Joshua ng ganon. Kundi siya yung nakita ng Diyos na, tawag dito, gagamitin ng Diyos na magtutuloy papunta doon sa promised land. Kasi supposed to be, sila Moses ang first generation na papasok sa promised land, but because of their stubbornness, because of their sobrang reklamador, an 11 days journey papunta doon sa promised land from Egypt, it took them 40 years. Could it be possible kaya tumatagal ka papunta doon sa promised land mo? Kasi dito sa season mo na ito, ayaw mo na nga mag-transition, ayaw mo na nga magbago, reklamo ka pa ng reklamo? Instead of walking by faith and not by sight. Sabi mo sa katabi mo, papabilisin pa ni Lord yung promised land mo. Okay? So we're gonna talk about Joshua. You know po, si Joshua was lived 1355 to 1245 before Christ era. Okay? So in that lifespan, napakarami rin pong miracles na naranasan ni Joshua. Kasi siya talaga yung mayroong major life transition na nangyari sa Bible na isang tagasunod lang ni Moses, isang parang armor bearer lang ni Moses, and now, he's the one that will lead the Israelites going into the promised land. Pero naranasan na rin po ni Joshua ang ating Diyos kung paano kumilos kasi nung panahon ni Moses, kitang-kita din naman po niya lahat ng mga miracle, signs and wonders ng ating Panginoon through Moses. Okay? At kaya po, pagdating din dun sa miracles, alam niyo po ba, interestingly, yung mga miracles na ginawa ng Diyos kay Moses, hinati ang Dead Sea, ganun din ang sometimes, merong carbon copy sa miracles na ginawa ng Diyos kay Joshua. Okay? Tumawid si Moses sa Dead Sea, si Joshua tumawid sa Jordan River. Si Moses ay nung panahon na nanghihina yung kanyang kamay, pag binababa niya, natatalo yung mga Israelites, ganun din naman. 5-in-1 kinonquer ni Joshua. Kung mamaalala niyo po, yung kinonquer niya, yung Ai, Jericho, Jerusalem that time, yung 5 kaharian, in one fight na conquer niya. At ang matindi doon, wala siya masyadong ginawa. Ang hinayaan ng Diyos yung 5 kaharian na yun, mag-away-away. Now, paano nga ba, how did Joshua deal life transitions? And that's what we're going to talk about this afternoon, dealing life transitions. At 3 bagay lamang po ang nakita kong hinawakan or parang pinangawakan ni Joshua as he continue to live or to deal with his life transition from being a mere follower and now a leader. Okay po, excited na po ba kayo? Okay, so let's talk about first, the certainty of God's promise. Isa sa pinanghawakan niya. Pangalawa po, the confidence in God's presence and the centrality of God's Word. Amen. 3 bagay lang po ating pag-usapan. Kasiguraduhan ng pangako ng Diyos, kumpiyansa sa presensya ng Diyos, at kasentralidad ng salita ng Diyos. Number 1, centrality of God's promise. So, if you are in a season right now, nakagraduate ka, after niya may bagong transition Congratulations po pala, by the way, sa lahat po ng graduates. Palakpakan naman natin yung ating mga naggaganda, naggagwapo ang mga graduate na. Okay? Pero hindi natatapos doon ang labanin. Okay? Kasi panibagong transition, ano ngayon gagawin ko sa pinagtaaralan ko? Kailangan mo na ngayon pumasok sa new season ng pagtatrabaho or whatever career na kailangan mong pasukin. Now, ang kailangan natin as you move on to a transitions of your life, as you change, as you deal with your life transition, pangawakan natin pangako ng Diyos. Sabi po ng Joshua chapter 1 verse 1 to 3, after the death of Moses, the Lord's servant,
the Lord spoke to Joshua, son of Nun, Moses' assistant. He said, Moses, my servant, is dead. Therefore, the time has come for you. Sabi mo sa katabi mo, medyo gisingin mo siya konti, ganin mo, sabi mo, the time has come for you. So, hindi ko ulit alam yan. Pero alam ko may kinakausap si Lord dito that the time has come for you to do or to deal your life transition. Okay? Ano daw yon? To lead these people, the Israelites, across the Jordan River into the land I am giving you. At ito ang the best. I promise you what I promised to Moses. So pinangawakan niya yon. At I don't think magdududa si Joshua doon sa pangako ng Diyos kasi siya nga mismo nakita niyang hinati yung dagat eh. Siya nga mismo nakita niya yung bato nagkaroon ng tubig eh. Siya nga mismo nakita niya isang araw umuulan ng bread talk. Spanish bread. Pandikoko, kung ano man yun, ng mga mana eh. Di ba? At sabi niya doon, wherever you set foot, sabi ng Diyos, you will be on the land I have given you. Past tense. Ibig sabihin, binigay na ni Lord, ang kailangan mo lang, you set your foot. Ibig sabihin, humakbang kasi binigay na ni Lord eh. Minsan, hirap na hirap ka. Minsan, nagre-reklamo ka pa na hindi mo makita yung promise ni Lord. Eh, ang problema, binigay na pala, ayaw mo lang humakbang. Amen. Did you know this kind of number? Pakitingin, pakipindot. Ayan. Did you know what represents this 7487? Yan po yung tatayan nyo mamaya sa EC2. Hindi, joke lang. Baka sabihin si Pastor nag-promote pa ng sugal. Wala, hindi mo rin yan itataya sa ending. Kung may nag-ending dito. Okay? Hindi rin yan po number sa loto. Okay? Na, Pastor, sige na, bigyan mo lang ako. Hahatian ko yung church. Kala mo naman, madadaan mo si Lord. Our God is not a God of chances. He is a God of certainty. Kaya nga po, totoo siya at siguradong kanya. That actually number represents the God's promises in the Bible. Okay, palakpakan naman natin si Lord. Actually po, base sa pag-aaral, may mga nag-estimate from 3,000 to 31,000 promises, pero may nagsasabing 30,000, parang hindi siya accurate kasi there are only 31,173 verses in the Bible. Tapos 30,000 doon promises. As they studied it, ng mga Bible scholar, it took a year and a half for Storms to compile his list, including promises by God to man, which sums up to 7,487. Grabe! Tapos ikaw, ni isa wala kang pangakong pinangahawakan kay Lord. Tanungin mo yung katabi mo, ilan yung sa'yo dyan? Oh, di ba? Kaya minsan ligaw tayo, kaya minsan puro tayo reklamo, kasi hindi natin alam na may pangako si Lord sa atin. Ang kailangan mo lang, kapatid, magbuklat ng Biblia mo. Meron ba dito pinangakuan ka, tas di tinupad? Totoo, di ba? Sino nakaranas na yon? Yung binara ka pa, pinangakuan na, gusto mo tuparin pa? Ano ka, abusado? Di ba? Tapos yung mga lalaking feeling pogi minsan, pinaglaba ka pero hindi ka pinaglaban. Oh. Pagtapos mo akong paglaba, hindi mo paglalaban pamilya natin. Yung may iba naman pinuyat pero di pinili. Oy. Sayang yung mga sleepless nights ko. Nag-sacrifice ako, pumapasok sa trabaho, walang tulog. Babasterin mo lang ako? O kaya, iiwanan mo lang ako? Grabe. Diba? Pero alam niyo po, sabi ng Numbers or mga bilang 29 verse 19, basahin natin ng malakas at panghawakan natin ang katapatan ng Diyos. Amen? 1, 2, 3, go! Ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng anumang sabihin niya ay kanyang kung mangako man siya, ito'y kanyang may pangahawakan tayo sapagkat tapat ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang tanong, may pinangahawakan ka bang pangako niya? Minsan, mas madali kang maniwala sa pangako ni Mayor na aayusin ko ang Maynila kaysa maniwala sa Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari. Di ba minsan, we put our faith, we put our hope sa politiko. Sa taong nangako sa'yo, huwag kang mag-alala. Ano man mangyari, pag-aaralin kita. Tama? At madalas, question mga kapatid, umaasa pa ba tayo maayos ang ating pamilya?
Sino po dito umaasa ka pa na, Lord, I know parang anlabo na, but I will never stop declaring and having faith na ikaw, sa sitwasyon ko, babaguhin mo po, Panginoon. Amen? Umaasa pa ba tayo na uuwi yung magaling mong asawa? Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, titino din yan. Kapit lang. Okay? O kaya, umaasa ka pa ba sa mga magulang na yung anak mo titino pa? Sa mga nag-aaral, umaasa ka pa ba na makakapagtapos ka ng pag-aaral in spite and despite of the situations that you're facing? Umasa tayo, pero wag kang umasa sa tao. Saan ka daw aasa? Sa Diyos na hindi sinungaling. Di ba? Sabi dyan, ang sakit nga Parang dinidiretso rin tayo ni Lord Hindi, para kumbaga si Lord, sasabihin niya, hindi ako sinungaling tulad mo. O tayo, ilang beses tayo nagsinungaling. Tama? At sabi doon, kung mangako man siya, kanyang itong tutuparin. At alam niyo po, talon muna tayo sa Joshua chapter 21 verse 45. At the latter end of Joshua's life, tingnan niyo po yung sinabi ni Joshua sa mga pangako ni Lord. Basahin ulit natin. 1, 2, 3, go! Not one of all the Lord's good promises to Israel failed. Everyone was fulfilled. Grabe si Lord. Parang di kayo masayang fulfill ni Lord yung pangako sa inyo ni Lord. Parang ayaw nyo ma-fulfill. Tingnan nyo sabi sa Tagalog, wala ni isa sa lahat ng mabubuting pangako na ginawa ng Panginoon sa sambayanan ng Israel ang hindi natupad. Lahat ay nangyari. So kung may pangako kang pinangahawakan sa Diyos na maayos ang relationship nyo, makaka-move on ka dyan sa immoral relationship na yan. Makikita mo yung pagkilos ni Lord. Yung anak mo magiging maayos, yung buong pamilya mo makakasama mo maglilingkod kay Lord. At lahat kayo ay makakatingin ng kasaganaan sa Diyos. Lahat ng pangako ng Diyos sa bayan ng Israel that we can also claim right now, it will happen. So as you face and as you deal your life transition, kapatid, panghawakan mo yung mga pangako ni Lord. Sapagkat lahat ay nangyari. Some of the promises, 7 lang po, bigyan ko lang para mabilis lang tayo. Kasi kung 7,487, dumating na si Lord, di pa tayo tapos Pag inisa-isa natin yun Okay? 7 lang na talagang magmamark sa atin. Number 1, I will be with you. So sa panahon na feeling mo left alone ka, sa feeling mo na wala nang sumasama sa'yo, na pag-iwanan ka na, God's telling you today that God will be with you. Amen? That's Isaiah 43 verse 12. I don't have the time para isa-isahin pa yung verse. Picturean nyo na lang po maya-maya. Wag muna ngayon kasi 7 yan. Abangan nyo yung pang 7. Sasabihin ko pa pag pwede na. Okay? Kaya picture ka ng picture, sayang yung yung camera. Okay? So, pangalawa, I will protect you. So, kung dumating man at magkaroon ka man ng bad report, I don't know, lugi sa negosyo, pwedeng tanggal ka na sa trabaho, or pwedeng yung ayaw natin mangyari pero mamatayan tayo na mahal sa buhay, don't forget that God will always be there to protect us. And in those times na parang hinang-hina ka na wala na sa iyo yung presence ni Lord, ang pangako niya that I will be your strength. Sa panahon ng hihina ka, kapatid, huwag ka makakalimut tumawag sa Kanya. Sa panahon ng hihina ka, hanapin mo yung sarili mo sa Diyos. Huwag mo hanapin sa ibang lugar, di mo siya makikita doon. Pastor paalam po muna ako, di po muna ako atin. Hahanapin ko lang po yung sarili ko. Di ba? May kakilala kayong ganyan? Uuwi po muna ako sa probinsya namin. At baka makita ko yung sarili ko doon. Hindi mo makikita yung sarili mo doon kasi si Lord ang lumikha sa'yo. So kay Lord mo lang makikita ang sarili mo. Amen? And sa mga panahon na may tanong ka, sino dito matanong? Di ba? Yung marami kang tanong sa buhay, eto sagot sa ni Lord, I will answer you. Okay? May tanong ka, number 4, hindi naman kasi talaga lahat alam natin. Kahit ako pong pastor, kaming mga pastor, at pag tinanong niyo po lahat sa amin, hindi namin alam. Pastor, ba't ka na naglilingkod ako? Ba't namatay yung mahal ko sa buhay? Kala ko pa po proteksyonan. Hindi ko rin po alam. Tawagan natin Jeremiah 33:3. Baka sagutin yung tanong natin parehas. Ang mahalaga, hindi man pumabor sa atin yung sitwasyon na nangyayari sa atin ngayon, pangahawakan ko pa rin mga pangako ni Lord sa akin. At kung may tanong ka, hindi masagot ng kuya mo, ng ate mo, ng J-group leader mo, ng tatay mo, ng magulang mo, tumawag ka sa Diyos.
Simple lang yung hotline, Jeremiah 33:3. And sa mga panahon na parang medyo salat na, okay? Hindi na natin alam, nanghihina tayo because of our needs. God will provide our needs in Jeremiah 29 verse 11. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Huwag ka makakalimot, kapatid. God will supply all your needs. Hindi man sa ngayon. Or maybe, pinupay na ni Lord yung needs mo, kailangan mo na lang humakbang na may pananampalataya. Amen? And number 6, I will give you peace. Alam ko, sabi nga ni Daddy, di ba? Isa sa sakit ng Kristiyano, yung doble cara. Pangiting-ngiti lang dito yan, pa-serve-serve, lahat ng ministry nandito, pero deep inside, hindi nakakatulog because of lack of peace. And may the Lord's peace be upon you in Jesus' name. And God's peace is not the peace that the world is offering right now. Kasi sa mundo, pag may pera ka, sabihin may payapa ka. Pag may kama ka na maganda, nakakain ka masarap. No, hindi yun ang kapayapaan kayang ibigay sa atin ng Diyos. At sa mga broken-hearted, maaaring meron dito na talagang feeling mo wala na nagmamahal sa'yo. Kaya kung mag-imo ka, God wants to tell you that I will always love you. Sabi mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Can we bow down our heads and let's close our eyes? After nyo po mag-picture, sige po, I'll give you time. And let this sink in for a moment with you. I may not know your situation. I may not know the struggles that you are facing right now, but I know God is faithful to His promises. And God is here, His presence is here. He wants to tell you that, anak, I will be with you. Anak, I will protect you. Anak, I will be your strength. I will answer you. I will provide for your needs. I will give you peace. And last, anak, I will always love you. So in those moments, mga kapatid, na feeling mo wala ng pag-asa, as you face or as you deal with your life transition, God is reminding you that He is here to protect you, to be with you, to be your strength, to answer you, to provide for your needs, and give you peace, and always love you. Amen. Palakpakan natin ang salita ng Panginoon. Di ba po, ang sarap sa pakiramdam? Parang talagang, Lord, thank you God. In those times na parang wala na nagmamahal sa akin, but yet, nandiyan ka pa rin, Panginoon. In those times na wala na akong matakbuhan, finail ako ng tao, pinangakuan ako hindi tinuloy, pero salamat, Lord, your promise is always there. And God has given us His great and precious promises to give us hope, joy, peace, wisdom, and strength for whatever we are facing today. So are you facing some problems right now? God's precious promises is reminding you to give you hope, joy, peace, wisdom, and strength. At ang ganda po nito, and in standing on God's promises, help us face the storms of life. Because we know, no matter what happens, He is with us, He is for us, and He will help us get through. Amen? Kaya kung may pinagdadaanan ka ngayon, kapit lang. Sabi mo sa katabi mo, kapit lang, sir. Kapit lang, ma'am. Hindi ko man alam kung gaano kabigat yung pinagdadaanan mo ngayon, pero tapat ang Diyos natin. Hindi siya tulad ng tao na sinungaling. Pag may sinabi ang Diyos, tutuparin niya. And that 7 promises of God, I know and I'm confident that God will happen or make it happen in your life. And number 2, confidence in God's presence. Una, as Joshua deal with his life transition, sige lang, Pastor, dyan ka lang, okay? Nadadala ako sa iyo eh. Pero okay na rin yan, Pastor. Okay yan. Okay? Pangalawang ginangawakan ni Joshua, confidence in God's presence. Okay? Sabi ng Joshua chapter 1 verse 5, sabi ng Diyos kay Joshua, pangako pa rin ito actually ng Diyos, no one will be able to stand against you all the days of your life. As I with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Imagine, kung ikaw, katulad ni Joshua, ililid mo approximately 2 million of Israelites. Isa ka lang mere follower. Now you have to deal a transition na ikaw yung maglilid. I'm sure, sobrang dinadaga si Joshua. Sobra rin siyang natatakot. Sobra rin siyang kinakabahan. And yet, pinangawakan niya, may pangako si Lord. Pangalawa, hindi siya nakontento sa pangako ng Diyos.
Pinangawakan niya, kasama ko ang presensya ni Lord. Accompanying His promise is His presence. Walang kwenta ang pangako kung hindi mo kasama ang presensya ng Diyos. Naalala niyo po si Moses? Sabi ni Moses, sabi ng Diyos, sige, sa sobrang stubborn ninyo, pumunta kayo dun sa promised land, makakarating kayo, kasama ang anghel ko. Sabi ni Moses, Lord, kung hindi lang din kita kasama, wag na lang. Aanin ko yung pangako, aanin ko yung lupang pangako kung hindi kita kasama. Minsan, alam niyo po, madaling mag-claim ng promise, but the question is, do we have His presence? At nakakalungkot sa maraming Kristiyano, gusto lang natin yung promise ni Lord, but we reject His presence. Because the presence of God will reveal who we are. The presence of God will change and deal our life. Na alam ng kasi ng presensya ni Lord, ano yung mga bagay na hindi mo dapat gawin. Kaya sometimes, gusto lang natin pangako, pero ayaw natin yung kanyang presensya. And you know what? Every assignment that God has given us is an opportunity to build relationship with Him. Lahat ng mga pinagagawa sa ni Lord na life transitions na kailangan mong i-deal, hindi lang yan pinapagawa sa ni Lord para lang magbago ka, kundi opportunity yan para magkaroon ka at magkaroon ng opportunity to build your relationship with Him. Kasi the more na umakbang ka sa pananampalataya, the more mo nakikita yung pagkilos ng Diyos. Amen? Kasi alam niyo po nangyari, imagine this tatawid sila ng Jordan River, pakipindot. Ang sabi ng Diyos kay Joshua, bukas, tatawid kayo, pero unahin niyo yung Ark of the Covenant. At dala-dala nito mga Levites. Imagine this. Nung season na yung, pag binasa niyo po sa Joshua chapter 3, on the latter part, I think it's 14 pababa, ang sabi, ang Jordan River, since it was harvesting moment, yun po ay bahang-baha. Ibig sabihin, malalim, malawak ang kanilang tatawirin. Pero imagine, alam niyo ginawa ng Diyos kay Joshua? Joshua, unahin mo yung presensya ko. Because the Ark of the Covenant represents God's presence. At sabi ng Biblia, as they step in the Jordan River, humahawi yung tubig hanggang sa nag-stop at lahat sila nakadaan into dry land. Grabe naman. Unang ginawa ng Diyos kay Moses, ang hawak ni Moses is just a staff. Kasi hindi pa nagpapakilala or nagpapagawa ang Diyos ng Ark of the Covenant that time, which represents His presence. Kaya ang ginawa ni Moses, in-stop niya yung tubig, naghati ang Red Sea. But this time, iba na pinagagawa ng Diyos kay Joshua. Pinauuna niya ngayon, presensya ng Diyos. At sabi doon, nung dala-dala nila yung presence, pagtapak nila, humawi ang tubig. Hanggang sa lahat sila nakadaan at the water from stream stopped flowing. Question mga kapatid, could it be possible na hindi na natin makita ang pagkilos ng Diyos sapagkat hindi na tayo napangungunahan ng presensya ni Lord? Ang nangunguna na lang sa atin, logic. Hindi, Pastor, kaya ko to solusyon ng problema ko. Kahit di mo na ako magsimba ngayon, kikita naman ako. Pastor, kaya ko tong paggalingin yung aking sarili. Marami namang teknolohiya na ngayon. Marami ng gamot na pwede kong inamin. Marami magagaling na doktor. Sometimes din natin makita yung pagkilos ni Lord. But these Israelites people, sabi ng Diyos, unahin mo yung Ark of the Covenant. Because promise without His presence is good for nothing. Oo, sige na. Ikaw na, nasa iyo na lahat ng pangako ni Lord, pero wala sa yung presensya ng Diyos, I guarantee you, it will never satisfy you. Maiinggit ka pa doon sa mga taong hindi pa nakakarating sa promised land nila, pero kasama naman yung presensya ng Diyos. Grabe yung kanilang satisfaction sa buhay. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Because your greatest need becomes a blessing when it drives you to depend on God. Kasi imagine sa kanila, saan sila dumepende papunta sa promise land nila? Sa presensya ng Diyos. Inuna nila yung Ark of the Covenant. And it's the same thing with us. Pag mamalaki mo, marami kang blessing. Tanong, yung blessing ba yan nagde-drive sa'yo papalapit sa Diyos? Kasi kung palayo, kapatid, you might wanna double check that. Kasi baka hindi yan talaga blessing mula sa Diyos. Baka yan ay blessing mula kay Satanas, papalayo ka sa Diyos. How would you know if it's a blessing from God? How would you know if that promise is from God? Dapat dinudro ka niyang papalapit sa Diyos. Amen?
So as we deal with our life transition, number 1, certainty of God's promise. Number 2, confidence in God's presence. Again, promise without His presence is good for nothing. Sa'yo na yung promise ni Lord. Sa'yo na yan. Hindi ko nakukunin. Basta wag lang mawawala sa akin ang presensya ng Diyos. And last but not the least, the centrality of God's Word. At dito sinabi ng Diyos kay Joshua, sabi niya in verse 7, be strong and very courageous. Be careful to obey all the instructions Moses gave you. Ano yung instructions na yun? Salita ng Diyos na binigay kay Moses, yung law. And then, do not deviate from them, turning either to the right or to the left. Then, you will be successful in everything you do. You want to be successful in life? Sino po dito totoo lang, gusto mo maging successful sa buhay? I don't think na may magsasabi, Pastor, ayoko maging successful sa buhay. Gusto ko po, ito lang, manatiling mahirap hanggang sa mamatay. Kasi dito naman po ako pinanganak sa ganitong estado, might as well, dito na rin ako mamatay. I don't think na may gustong taong ganun. Lahat tayo gusto natin sumagana. Hindi masama. Like what we always says, hindi tayo prosperity gospel, pero talagang dinisign ka ni Lord para sa pagpapala. And sometimes, we're not experiencing success in life because we deviate from the Word of God. Kasi sabi ng Diyos, maging malakas ka, maging matapang ka, pero be careful to obey. Yung iba, pinairal ang lakas, pinairal ang tapang, pero kinompromise ang Word of God. Kaya, hindi rin nag-success sa buhay. Joshua chapter 1 verse 8, karugtong lamang po dito sa sinabi, study this book of instruction continually. Meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Bakit mo kailangan pag-aralan ng salita ng Diyos? Para daw, masunod mo kung ano yung sinasabi ng Diyos. Last week, nagbaba ang ating senior pastor na lahat ng J groups dapat may devotion. Ilan lang ang sumunod. And yet, magtataka ka, ba't kaya hanggang ngayon parang ang hirap-hirap ko sa buhay? Yun ang sinabi ng Biblia Study this book of instruction continually. It never stop. Hindi porket nabasa mo na, yun na yun. Ako po, hanggang ngayon, kailangan pa rin natin mag-aral ng salita ni Lord. And I'm saying this, sabi ko nga, diba, hindi ako nag-aaral ng salita ni Lord kasi pastor ako. Nag-aaral ako ng salita ni Lord kasi born again akong may relasyon sa Kanya at ayaw kong masira yung relationship namin ng Diyos. And only then will you prosper and succeed in all you do. Question again, mga kapatid, in our dealing with our life transition, could it be possible na hindi tayo nagpa-prosper, hindi ka nagsasucceed, kasi hindi mo binabasa yung kanyang salita. Or binasa mo nga, hindi mo naman in-apply. Kaya sa mga nagde-daily devotion, I'm excited to hear your testimony kung paano kang pagpapalain ng Diyos and paano kang magsasucess sa lahat ng ginagawa mo because tapat si Lord. And I'm standing in front of you preaching the gospel because I've experienced that promise of God. Na kaya ni Lord. Pagpalain tayo, just continue to study this book. Do not deviate. Meditate on it day and night so you will be sure to obey everything written in it. So, in our life transition, tatlong bagay po ang sinabi na napag-aralan natin kay Joshua, the certainty of God's promises. Panghawakan mo yung kasiguraduhan. Si Lord pag nangako, sigurado. Pangalawa, huwag ka masyadong mag-focus sa promise. Hanapin mo at maging kumpiyansa ka sa presensya ng Diyos. Amen? Upang sa gayon, hindi mo pa man makita yung promise ni Lord. Pero kasama mo naman yung presensya ni Lord. I'm telling you, parang nasa iyo na yung promise, basta kasama mo ang kanyang presence. And last but not the least, if we want to continue to live a successful and prosperous life, let us do not deviate from the centrality of His Word. And you know, totoo lang ako po at na-bless ako sa quotes na ito. Fear says, what if? But my faith says, even if. Lord, natatakot ako magkaroon ng transition sa buhay kasi what if ganito, what if mag-fail, what if hindi mag-work, what if masaktan ako. But my faith says,
Lord, katulad ni Shadrach, Meshach, Abednego, iligtas mo man kami dun sa apoy na yon. Tugunin mo man kami o hindi, mananampalataya pa din ako sa mga pangako na sinabi mo sa akin because that is my faith. Even if. So I cancel and I rebuke every what ifs in our mind. Alisin ni Lord lahat ng what ifs mo sa buhay. Palitan ito ni Lord na, Lord, even if, Panginoon, pagalingin mo man ako, hindi, magtitiwala pa rin ako sa iyo. Panginoon, tuparin mo man yung pangako mo, hindi, magtitiwala pa din ako sa iyo. Amen. Come on, let's worship the Lord. Hallelujah. Lord, remove our what ifs in life. Remove all the fears in our life and change it to even if. Amen. Because our faith is in you, Lord God. Hallelujah. Come on, just stir up your faith. Stir up your faith in Christ. And declare that even if I will face it with faith, our God.